Pinagpalang araw sa inyong lahat. Hayaan po ninyo ngayon na ibahagi ko sa inyo ang limang mahalagang katotohanan na dapat po na malaman ng mga Filipino Christian. Ito po yung tinatawag nating the five solas of the Reformation. Sapagkat nung simulang isinugo ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga disipulo upang mangaral ng katotohanan na itinuro ni Kristo mismo sa kanila, na kung saan ito ay ang pagpapahayag ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos, ng pagpapakilala niya kung sino siya at kung paano tinupad ni Kristo Jesus ang lahat ng kautusan ng ating Panginoon Diyos at katuparan. Ngunit simula noon, nung kanyang isinugo ang kanyang mga disipulo, at sila ay nagsimulang mangaral, at nagsimulang mabuo ang simbahan, ay kumilos din po ang kaaway, na nagpalabas ng mga maling katuruan na upang guluhin ang kaisipan ng mga mananampalataya at linlangin ang sangkatauhan patungkol sa katotohanan ng Diyos. Kaya naman po, mahalaga na dapat malaman natin ang limang katotohanan ito sapagkat dito po natin malalaman kung sino po ang tunay na Kristiyano. Kung gaano katotoo yung sinasabi ko sa aking sarili na ako ay may pananampalatayang Kristiyano. At malalaman din po natin kung sino ang tunay na simbahan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ngayon po ay napakarami na nagsasabing tinuturo nila ang salita ng Diyos at sila ang tunay na simbahan ng ating Panginoon Diyos. Ngunit meron pong batayan kung paano po natin malalaman at makikilala kung sino nga ba ang totoo at sino ang nandoon sa daan ng kamalian na maling turo na inilunsad din ng kaaway ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman po ngayon magsimula tayo sa pag-aaral ng una dito sa limang mahalagang katotohanan na ito, na kung saan ay ating pong pag-uusapan ay ang sola scriptura. Ito po ay kung saan pinapahayag po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos mismo ang siyang nagpapatibay kung gaano kahalaga ito. Ayon po sa 2 Timoteo 3, versikulo 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So rito makikita po natin na maliwanag na ang salita lamang po ng Diyos ang tanging batayan sa buhay at pananampalataya ng mga Kristiyano, ng mga taong may pananampalatayang sumunod kay Jesus na siya ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At wala na pong iba na dapat na kung saan nagagapi ang kaisipan. Ang siyang umiintig ng puso at naggagabay sa bawat galaw at kilos ng isang tunay na mananampalataya. Kaya naman po, dito po sa ating binasang talata ay aalamin po natin yung 4 na katotohanan na sinasabi kung bakit ang salita ng ating Panginoon Diyos ang tanging batayan lamang. Bakit nga ba ang salita ng Diyos lamang ang tanging batayan sa buhay at pananampalataya ng mga Christian? Sapagkat maliwanag naman po sa binasa natin at hayaan nyo na bigyan ko muli ng diin sa inyo na ang salita ng Diyos lamang ang tanging batayan
sa buhay at pananampalataya ng mga Christian, ng mga tao na may pananampalatayang sumunod kay Jesus na siya ang Panginoon at tagapagligtas. At bakit? Ang salita ng Diyos lamang ang tanging batayan sa buhay at pananampalataya ng mga Christian? Sapagkat una ay ang katotohanan na ito ang kumpleto. Kumpleto na po na katotohanan ng Diyos. Wala na po tayong kailangang hanapin pa at hindi na po kailangan dagdagan pa. O kaya naman sa katalinuhan ng tao ay mag-imbento ng mga prinsipyo o katotohanan na magsasabing ito ay mas na kailangan na katulad din, kasing tulad din ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mga pilosopiya, mga kapatid, maliwanag po na sinasabi rito na ang lahat ng kasulatan, pag sinabi po natin ang lahat ng kasulatan, nung panahon po na binilinan ni Pablo si Timoteo, ay sinasabi niyang yung tatlong bahaging ng kasulatan, yung tinatawag na kautusan ng Diyos, yung mga awit, at ang mga sinulat ng mga propeta. Ito po yung tinatawag na kasulatan. Kasulatan sa mga Hudyo na tinatawag nilang ito ang salita ng Diyos. At alam niyo po, dun sa tinatawag nilang kasulatan, hindi po kabahagi doon ang apokripa o yung tinatawag nating deuterocanonical writing. Hindi po nila tinanggap na yung mga yun ay bahagi po ng kasulatan. Para sa kanila, maliwanag po na ang kasulatan ay ang 39 na aklat na ngayon po ay tinatawag nating Old Testament. Kaya naman po natin siya kinikilalang Old Testament sapagkat ang katotohanan nilalaman ng mga kasulatan ay naganap na po kay Kristo Jesus. Siya po ang kaganapan ng mga pangako ng Diyos, tinupad po niya. At ganun din ang kaganapan ng katuwiran ng Diyos kung paano dapat mabuhay ang mga tao na sinasabi nilang sila ay mga anak ng Diyos. At dahil din kay Kristo Jesus ay nabuo naman ang tinatawag nating bagong tipan. 27 aklat. Kaya naman po pag pinagsama itong dalawang ito, ito po yung 66 na aklat na kung ang tawagin natin ngayon ay ang Biblia. Ito po ang buong kasulatan ng ating Panginoon Diyos at ito ang kumpletong katotohanan ng Diyos kung saan ay makikilala natin kung sino ang Diyos at sino si Kristo Jesus na Diyos na nagkatawang tao. At ito ay sa pamagitan lamang po ng kanyang salita na kung saan hindi po tayo malilinlang ng iba't ibang mga turo o pagpapaliwanag na maaaring salungat. Kaya naman po, para nating malaman kung totoo o tama ang itinuturo sa atin patungkol sa Diyos o patungkol kay Kristo Jesus, pumunta po tayo sa Biblia. Alamin natin sapagkat kumpleto na po ito. Hindi po natin kailangan yung mga sinasabing tradisyon na kung saan ay ito ay likha ng tao. Tradisyon na kung saan ay makikita rin po natin na maaaring ito ay salungat sa salita ng ating Panginoon Diyos. Merong mga tradisyon na tama, ngunit meron din mga tradisyon na mali. May mga katuroang tama at merong mga katuroang mali. Ngunit para malaman natin ang katotohanan na masasala natin kung sino nga ba ang nagsasabi ng tama o mali, ito po lamang ay makikita natin ang magiging tanging batayan ay ang kumpletong katotohanan ng Diyos mula sa kanyang salita. Bakit? Sapagkat dun sa ikalawang bahagi ng sulat ay makikita natin na ito ay kinasihan ng Diyos na kung saan ang ating Panginoon Diyos mismo ang siyang sinasabi rito nagbigay ng buhay, ng kanyang hininga, na kung saan ito ay ang kapamaraanan niya, kung saan ang banal na espiritu ay kumikilos doon sa
mga kinausap niya upang maintindihan ang kanyang tinig, madinig ang kanyang tinig, matutunan nila kung ano ang sinasabi ng Diyos at maisulat nila. Na kung saan sa pagsusulat po nila nung 66 na aklat ng Biblia, nandoon ang kapangyarihan ng ating Diyos, ang kanyang spirito na kumakasi sa kanila, nagbibigay sa kanila ng kakayahan ng kapangyarihan upang isulat ang katotohanan ng Diyos. Na kung saan na dito sa bawat titik at letra ng salita ng Diyos ay makakasigurado tayo na nandoon ang presensya ng ating Panginoon Diyos pagka ito po ay itinuturo ng tama. Kaya naman po kung nais po natin na magkaroon tayo ng karanasan sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, walang iba kung saan tayo ay makakasigurado kung hindi sa kanyang salita lamang. Sapagkat ito yung patotoo ng kanyang salita. Naririto, pinagpala niya ang kanyang salita ng kanyang hinga, ng kanyang presensya. Kaya naman po, dun sa lugar na kung saan ay itinuturo ng tama ang salita ng ating Panginoon Diyos, ay makakasigurado tayo na mararanasan natin ang Diyos mismo na siyang nangungusap sa atin. Sapagkat sa ating kaisipan, magbibigay po ng liwanag patungkol sa katotohanan ng Diyos. Kukurot sa ating mga puso kung tayo ay nandoon sa estado ng kasalanan at magdadala sa atin dun sa kondisyon kung saan tayo ay magsisisi. Yun po ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya naman po, tanungin natin ang ating mga sarili dun sa mga taong ating napapakinggan ng mga mangangaral. Nadidinig po ba natin na mas madalas na sinasambit nila ang salita ng ating Panginoon Diyos at maliwanag nga ba nilang itinuturo ito? Or mas marami pa ang kanilang mga salita na kung saan ay kinikiliti lamang nila ang ating mga tenga? O kaya naman sinasabi sa atin ang mga bagay na dapat nating gawin, ngunit kung titingnan natin at tatanungin natin, talaga nga bang ito ang pinagagawa ng Diyos? Sapagkat ang Diyos talaga ang kumikilos ngayon na nagsasabi ito ang tama. Kaya naman po, mahalaga yung katotohanan na alam natin na kung ang salita ng Diyos ay tamang itinuturo, binabasa, naririto, kikilos ang ating Panginoon Diyos. At ganoon din, sinabi rin ang kahalagahan patungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ito ay pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian. So kung merong mali, ano ang magtatama? Ano ang batayan kung ano ang tama? Sa pagtutuwid ng likong gawain, paano mo malalaman kung ano ang liko at ano yung tamang daan? Ano yung tamang gawain? Sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya naman po ang salita ng Diyos, ito po ang kapamaraanan ng pagtutuwid ng Diyos sa kanyang mga hinirang na nandoon sa estado ng pagkakasala. Maliwanag po na pagka ang buhay ng isang Kristiyano na sinasabi natin ako ngayon ay sumusunod kay Kristo Jesus, dapat po malaman natin kung ano ang ipinag-uutos ng Jesus na lakad ng buhay natin. Ngunit malalaman lamang natin ito kung tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang kapamaraan ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos upang malaman natin kung ano ang tama ayon mula sa ating Panginoon Diyos. Doon po lamang natin malalaman at yun ang magiging standard kung ano ang mali. At lahat ng mga bagay na hindi po nasusulat sa salita ng Diyos ay hindi po dapat nating gagawin. Sapagkat maliwanag naman po ang pagbibigay ng kautusan. Maliwanag naman ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang hinabilin sa kanyang mga disipulo. Ituro nyo ang lahat
na dapat nating sundin na mga utos niya. Sapagkat kung tayo ay tunay na Kristiyano, alam niyo po, ang dapat na nasusunod sa buhay natin ay ang ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin. Kaya naman yung mabuti, doon natin malalaman ngayon kung ano ang mali. At ang hamon sa atin ay pagsisisihan ba natin yung maliwanag na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na tamang landas ng buhay, mga tamang gawain. At dito, sa huling bahagi na ating mababasa, kung kaya't napakahalaga ng salita ng ating Panginoon Diyos na ito lamang ang tanging batayan sa ating buhay at pananampalataya bilang isang Christian, sapagkat dito po ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Ito ang katuruan sa pagluluwalhati sa Diyos. Kung nais po natin na maging masaya ang Diyos sa buhay natin, dapat po gawin natin kung ano ang kanyang pinag-uutos. Alam niyo po, madali lang po maintindihan kung ano ang kasalanan. Huwag po natin gawin ang pinag-uutos ng Diyos. Gawin natin kung ano ang gusto natin. Pero tandaan niyo po, bilang mga Kristiyano na mayroong pananampalataya, ang pagtawag po sa atin ng Panginoon Diyos ay para tayo ay maging lingkod. Ang lingkod po ay hindi ang siyang nasusunod kung ano ang kanyang gustong gawin. Siya po ay nakikinig sa kanyang Panginoon Diyos kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Gusto po nating paglingkuran ng Diyos na tunay na nagbibigay kaluwalhatian sa Kanya? Kailangan malaman natin at gawin natin ang mga bagay na magbibigay kaluguran sa Kanya. Ang salita ng Diyos lamang ang makakapagsabi sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos na dapat nating gawin sa lahat ng ating gawain. Kaya naman po dito sa maikling passage na binasa natin, maliwanag po kung bakit mahalaga ang salita ng ating Panginoon Diyos sa atin na mga nagsasabing tayo ay may pananampalatayang Kristyanismo, na nananampalataya kay Kristo, sumusunod kay Jesus. Ano po ang batayan natin kung paano natin malalaman na tunay ang ating pagsunod? Dito po ang salita ng Diyos lamang ang tanging batayan sa buhay at pananampalataya ng mga Kristyan, sapagkat ito ang kumpletong katotohanan ng Diyos. At dahil mararanasan natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos upang makilala natin siya at bigyan tayo ng pananampalataya at palakasin ang ating pananampalataya. Ito ang kapamaraanan ng Diyos ng pagtutuwid sa mga mali nating gawain. Sapagkat siya, sa salita niya, ituturo niya ang tama. At ito ang katuruan kung paano natin luluwalhatiin ang ating Panginoon Diyos, yung tamang kapamaraanan ng pagsamba sa Kanya. Kaya naman po mga kaibigan, atin pong suriin. Yung nga bang ating pananampalataya, saan po nakabatay ito? Yung ating simbahan na dinadaluhan, gaano nga ba nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos? Kaya naman po dito sa huling talata mababasa po natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos upang baguhin ang puso ng isang makasalanan at gawin ang isang makasalanan na mananampalataya. Ang sabi po sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas malakas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kaya naman kung nais po natin na may makita tayong pagbabago sa buhay natin at pagbabago sa buhay ng iba, kailangan po
nila ang salita ng ating Panginoong Diyos. Maipahayag sa kanila ang mabuting balita upang makilala nila ang Diyos at makilala nila kung sino ang Diyos kay Kristo Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, tagapagligtas, na maaaring ang tanging kapamaraanan upang tayo ay mapalaya mula sa kasalanan, pabalik sa isang magandang relasyon sa Diyos, at malalaman lamang natin ito sa pamagitan ng kanyang salita lamang. Kaya naman po mga kaibigan, napakahalaga nitong 5 katotohanan na ito. At ang unang katotohanan ay ang sola scriptura. Tanungin nyo ang inyong sarili. Gaano po ba ninyo pinananabikan ang salita ng Diyos? At doon sa simbahang inyong dinadaluhan, na nagsasabing sila daw ay Christian Church, or sila ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo o simbahan, nandoon nga ba ang salita ng ating Panginoong Diyos na maririnig mo na maliwanag, na binabasa, pinapahayag at tinuturo, na kung saan ang batayan ng lahat ng ginagawa ng mga nagsasabing sila ay mananampalataya ay tunay at ayon sa sinabi ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kasulatan lamang.